Alam mo ba na may totoong habit na nabuhay sa mundo? Hindi ito galing sa pelikula at hindi rin ito kwento ng pantasya, kundi isang tunay na uri ng sinaunang tao na natuklasan ng mga scientists. Hindi sa Middle Earth, kundi sa isang kuweba sa Indonesia. Ang tawag sa kanila ay Homo floresiensis. Kilala rin bilang hobbit humans dahil sa sobrang liit nilang katawan at kakaibang proporsyon kumpara sa modernong tao na karaniwang may taas na 5 hanggang 6 na talampakan. Ang mga hobbit na ito ay nasa 3 hanggang 4 na talampakan lamang. Pero sila ay mga adult na individual. Hindi sila bata, hindi sila mukhang may sakit, kundi isang hiwalay na species ng tao na nag-evolve sa kakaibang paraan. Sa video na ito, aalamin natin ang kanilang pinagmulan, ang kanilang pamumuhay, ang araw-araw na pakikipaglaban nila para mabuhay, at kung gaano kahirap ang mundo na kanilang kinakalakihan. Noong taong 2003, may grupo ng archaeologists na naghuhukay sa Liang Bua Cave sa isla ng Flores sa Indonesia. Habang naghahanap ng ebidensya ng sinaunang tao, may nakita silang mga buto na sa unang tingin ay parang sa bata. Pero nang suriin nila ang ngipin at istruktura ng buto, malinaw na ito ay sa isang ganap na adult. Ang taas ng individual ay humigit kumulang 3 at kalahating talampakan at ang sukat ng utak ay mas maliit pa kaysa sa chimpanzee. Nagulat ang buong scientific community dahil hindi ito tugma sa inaasahang anyo ng tao. Doon ipinanganak ang pangalang Homo floresiensis at mula noon tinawag silang totoong habit ng kasaysayan. Ang tanong ng maraming eksperto, saan nagmula ang mga habit humans na isang mas matangkad at mas malakas na sinaunang tao na nakarating sa riyon libu-libong taon na ang nakakalipas? Ang isla ng Flores ay hiwalay sa mainland at napapalibutan ng malalim na dagat. Kaya ang mga nakarating doon ay halos na natrap na. Walang madali ang pag-alis, walang palitan ng populasyon at limitado ang resources. Dahil dito naganap ang tinatawag na island dwarfism, isang proseso ng evolution kung saan ang mga nilalang ay lumiliit sa paglipas ng maraming henerasyon para mas mababa ang pangangailangan sa pagkain at enerhiya. Nangyayari din ito sa mga hayop tulad ng elepante na naging dwarf elephants at nangyari rin ito sa linya ng tao na naging habit-sized humans. Ang pamumuhay ng mga habit humans ay simple pero matindi ang hamon. Wala silang agrikultura, wala silang metal na gagamitin at wala silang permanenteng bahay. Kadalasan ay naninirahan sila sa mga kuweba at natural na rock shelter, malapit sa tubig at gubat kung saan may pagkain. Ang kanilang lifestyle ay hunter-gatherer. Ibig sabihin, umaasa sila sa pangangaso at pangangalap ng halamang prutas at ugat para mabuhay. Natagpuan sa kanilang mga lugar ang iba't ibang uri ng stone tools tulad ng matutulis na bato, panghiwa ng karne at pandurog ng buto. Ibig sabihin, marunong silang gumawa at gumamit ng kasangkapan kahit maliit ang kanilang utak at katawan. May ebidensya rin na marunong silang gumamit ng apoy na isang napakahalagang kakayahan sa sinaunang panahon. Ang apoy ay hindi lang pangluto ng pagkain kundi proteksyon laban sa mga mababangis na hayop. Nagbibigay ng init sa malamig na gabi at nagsisilbing ilaw sa loob ng kuweba. Natagpuan ng mga mananaliksik ang mga bakas ng sunog ng lupa at uling, pati ang mga butong may marka ng pagkakaluto na nagpapakita ng kontrolado nila ang apoy. At hindi lamang ito aksidenteng naganap. Hindi ligtas ang kapaligiran ng Flores noong panahon nila. Kasama nila sa isla ang mga Komodo dragon na malalaki pa at agresibong mandaragit. May mga dambuhalang daga na halos kasing laki ng pusa. May malalaking ibon na kayang manghuli ng maliliit na hayop. At may mga reptalyang mapanganib para sa isang 3 talampakan tao. Ang bawat lakad sa gubat ay maaaring maging huling lakad na, kaya pinaniniwalaan ng ilang eksperto na sila ay gumagalaw ng grupo. May pagbabantay at may mga lugar na may apoy para panakot sa predator. Ang kanilang pagkain ay nakadepende sa kung ano ang available sa kapaligiran. Kumakain sila ng maliliit na hayop, ibon, reptalya, prutas at ugat ng halaman. May ebidensya rin na pinoproseso nila ang karne na isang dwarf elephant na tinatawag na stegodon. Hindi ibig sabihin na isa lang ang mga ngaso. Malamang ito ay gawa ng grupo gamit ang simpleng strategiya at paulit-ulit na pag-aatake. Hanggang ngayon, hinahanga ng mga researcher kung paano nagawang mangaso ng malalaking hayop ng isang napakaliit na uri ng tao. Isa sa pinakamalaking misteryo tungkol sa kanila ay kung paano sila naging epektibo sa kabila ng maliit na brain size. Ayon sa lumang paniniwala, mas malaki ang utak
mas mataas na talino. Pero binago ng Habit Humans ang ideyang ito dahil malinaw na nakakagawa sila ng mga tools, may sistema ng paghiwa ng hayop at may kontrol sa apoy. Ipinapakita nito na ang talino ay hindi lang masusukat sa laki ng utak kundi sa paraan ng pag-angkop sa kapaligiran at sa paggamit ng limitadong kakayahan para mabuhay. Napakahirap ng araw-araw ng buhay para sa kanila. Walang kasiguraduhan ang pagkain, walang gamot kapag nagkakasakit, walang ospital kapag nasugatan, at walang matibay na tirahan kapag may bagyo o lindol. Ang isla ng Flores ay may kasaysayan ng volcanic activity at may mga layer ng abo na natagpuan sa mga archaeological site na palatandaan ng pagsabog ng bulkan noong sinaunang panahon. Ang ganitong sakuna ay kaya magbura ng maliit na populasyon sa loob lamang na maikling panahon. May mga pag-aaral na nagsasabing maaaring nag-overlap ang Habit Humans at ang modernong tao sa timeline. Ibig sabihin, may posibilidad na nagkita sila o nag-agawa ng resources. May mga lokal na alamat sa Flores tungkol sa maliliit na taong gubat na tinatawag na Ebugogu na inilalarawan bilang pandak, mabalahibo at naninirahan sa kuweba. May ilang naniniwala na ito ay alaala ng totoong Habit Humans na naipasa sa kwento ng mga ninuno. Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak ang eksaktong dahilan ng kanilang pagkawala. Maaaring ito ay dahil sa malakas na pagsabog ng bulkan, pagbabago ng klima, pagdating ng modernong tao, o pagkalat ng sakit na wala silang resistensya. Sa maliit na populasyon, sapat na ang isang malaking sakuna para tuluyang maglaho ang isang species. Bukod sa kanilang laki at kakaibang anyo, mas naging kapanapanabik ang pag-aaral sa Habit Humans. Nang suriin ng mga sayentipiko ang disenyo ng kanilang mga buto, lumalabas na ang kanilang mga paa ay mas mahaba kumpara sa proporsyon ng modernong tao, at ang hugis ng kanilang mga daliri at balikat ay mas kahawig na mas sinaunang uri ng tao. Ibig sabihin, mas sanay sila sa pag-akyat at paggalaw sa masukal at mabatong lugar. Isa ring malaking tanong ay kung paano sila nakarating sa isla ng Flores. Dahil napapalibutan ito ng malalim na dagat, ibig sabihin kahit ang kanilang mga ninuno ay kailangan tumawid ng tubig. May teorya na maaaring naanod sila gamit ang simpleng wrap ng mga kahoy at halaman matapos ang malalakas na bagyo o pagbaha. May posibilidad din na may simpleng kakayahan sa paggawa ng lumulutang na plataforma ang sinaunang tao na nagdala sa kanila roon. Ipinapakita nito na mas malakas ang kakayahan sa paglalakbay ng sinaunang tao kaysa sa dating inaakala. Noong una, may ilang tumutol sa ideya na isa silang hiwalay na species at sinasabi na baka sila ay modernong tao lamang na may malubhang sakit o genetic disorder. Pero habang dumarami ang natatagpuang buto na may parehong sukat at katangian, napatunayan na hindi ito isang kaso lamang, kundi isang tunay na populasyon ng maliliit na tao. Ang pagkakapare-pareho ng kanilang features ang nagpatibay na sila ay sariling sangay ng human family tree. Ang kwento ng Habit Humans ay mahalaga dahil ipinapakita nito na ang kasaysayan ng tao ay hindi tuwid na linya kundi parang puno na maraming sanga. May mga uri ng tao na nabubuhay, nakibagay at nawala. Hindi lang tayo ang nag-iisang anyo ng tao sa nakaraan. At minsan ang pinakamaliit ang may pinakamalakas na kwento ng survival. Ang totoong habit ng mundo ay patunay na ang evolution ay puno ng sorpresa at ang lupa ay may mga lihim pang hindi nahuhukay hanggang ngayon. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang kwento tungkol sa misteryo ng mundo.